Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rolly. May isang kwento akong nais ibahagi sa inyo. Kwento ito ng kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Nangyari ito sa liblib na baryo sa Samar, ilang dekada na ang nakakalipas. Isang kwento tungkol sa isang kaibigan kong si Mario. Isang simpleng binata na walang ibang hangad kundi ang makapagtrabaho at makatulong sa pamilya. Pero ang kanyang naging kapalaran ay hindi basta-basta sapagkat siya ay nakapangasawa ng anak ng pinunong aswang sa kanilang baryo. Si Mario ay isang karpentero. Mahusay siyang gumawa ng mga bahay at kubo. At kahit medyo tahimik ang ugali niya, ay masipag naman at mabait noong mga panahong yon. May isang proyekto ng paggawa ng malaking bahay kubo sa baryo namin. Galing siya sa kabilang bayan at inarkila siya ng kapitan para tumulong sa pagpapatayo ng bahay doon. At doon nagsimula ang lahat. Habang abala si Mario sa kanyang trabaho, napansin niya ang isang dalagang madalas magdala ng pagkain sa kanila. Ang pangalan ng dalaga ay Ligaya. Maputi, mahaba ang buhok at may matang malalim kung tumingin. Kahit simpleng damit lang ang suot, bakas na bakas ang kanyang ganda. Isang tanghali, habang nagpapahinga ang mga karpentero, nilapitan siya ng dalaga. "Mario, ito po yung tanghalian. May tinola at kanin, kain na kayo," sabi ni Ligaya habang nakangiti. Medyo nahiya si Mario kaya sagot niya, "Salamat Ligaya, ang bait mo naman. Lagi mo kami dinadala ng pagkain." "Wala yun, sabi kasi ni Papa. Alagaan daw namin kayo. Mabigat ang trabaho ninyo," sagot naman ng dalaga. Doon nagsimulang magpansin at mapansin ni Mario ang kakaibang pakikitungo sa kanya ni Ligaya. Madalas ito nga nagdadala ng pagkain. Minsan nag-aabot ng malamig na tubig at kung minsan ay nakikipagkwentuhan pa habang siya ay nagpapahinga. Sa bawat araw na lumipas, mas napapalapit sila sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo at hindi na may kakaila na nahulog ang loob ni Mario kay Ligaya. Kahit mga kasamahan niya ay napapansin ito. "Pare, swerte mo ah. Lagi kang dinadala ng pagkain ni Ligaya," biro ng isa niyang kasama. Ngumiti lang si Mario at umiwas ng tingin. Pero sa puso niya, ramdam niya na espesyal ang pakikitungo ng dalaga. Dumating ang gabi ng pista sa baryo. May sayawan sa gitna ng plaza at maraming tao ang nagsasaya. Sinamantala ni Mario ang pagkakataon at nilapitan si Ligaya. "Ligaya, gusto mo bang sumayaw?" tanong ng binata. Ngumiti ang dalaga at tumango. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng mga tao, doon niya lalong naramdaman ang kakaibang damdamin para kay Ligaya. Pero hindi rin nakaligtas sa kanya ang malamlam na tingin ng mga matatanda sa paligid. Para bang may mga matang nakamasid at may ilang bulungan na hindi niya maintindihan. Kinabukasan, tinawag siya ng kapitan ng baryo, si Kapitan Arturo. Siya ang ama ni Ligaya. Kilala siya bilang isang matapang at iginagalang na pinuno. Medyo may edad na, matipuno pa rin ang katawan at may kakaibang tindig na para bang hindi basta-basta. "Mario, halika muna rito." Opo Kapitan." "Mabuti at masipag ka. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Pero gusto kong malaman mo na ang anak kong si Ligaya ay hindi na basta dalaga ngayon. May nanliligaw na. Pero tila sa'yo siya nagkakagusto." Nagulat si Mario sa narinig. Hindi niya akalaing mapapansin ni Kapitan Arturo ang kanyang pagkakaibigan kay Ligaya. Hindi siya kaagad nakasagot. "Kaya Mario, kung seryoso ka sa anak ko, kailangan mong patunayan. Hindi basta-basta ang pamilya namin." Napalunok si Mario at sumagot. Kapitan, mahal ko po si Ligaya. Kung papayagan po ninyo, handa akong panindigan siya." Ngumiti si Kapitan Arturo, ngunit may kakaibang titig ang kanyang mga mata. Tila ba may ibang ibig sabihin "Mabuti kung ganon. Paghahandaan natin ang kasal ninyo."
Parang biglang bumigat ang mundo kay Mario. Hindi pa man niya lubos na nakikilala ang pamilya ni Ligaya, pero bigla na lang ay kasal ang pinag-uusapan. Kinagabihan, kinausap siya ni Ligaya. Mario, handa ka na ba talaga? Alam mo naman na hindi basta ang pamilya meron kami. Mahina nitong sabi habang nakatingin sa kanya. Handa ako, Ligaya. Kahit anong mangyari, basta ikaw ang kasama ko. Ngunit napansin ni Mario ang lungkot sa mga mata ni Ligaya. May tinatago itong hindi niya mawari. At mula noon, nagsimulang makaramdam si Mario ng kakaibang takot. Sa bawat sulok ng baryo, may mga matang tila nakamasida. Sa tuwing dadaan siya na naglalakad sa madilim na daan, may maririnig siyang kakaibang ingay. Parang mga pakpak na mabigat o mga yabag na hindi niya nakikita. At habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, mas lalo niyang nararamdaman na may hindi pang karaniwang nangyayari sa baryo. Lumipas ang ilang araw at habang papalapit ang kasal ni Mario at Ligaya, mas napapansin niya ang mga kakaibang bagay sa paligid. Hindi niya agad binanggit sa iba, baka mapag-isipan lang siya na kung ano-ano ang iniisip. Pero sa loob niya, ramdam niyang may mali. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bahay ng kaibigan, nadaanan niya ang makitid at madilim na daan papunta sa kubo na tinutuluyan niya. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at alingaw-ngaw ng hangin ang maririnig. Pero sa bawat hakbang niya, parang may sumusunod na ingay ng yabag sa likod niya. Huminto siya. Tumigil din ang yabag. May tao ba dyan? Sigaw ni Mario. Walang sumagot. Tanging kaluskos ng mga dahon ang narinig niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero biglang may lumipad na malaking anino sa itaas ng puno. Parang pakpak ng malaking ibon na hindi niya matukoy. Kinabukasan, ikinuwento niya kay Ligaya ang nakita. Ligaya, kagabi, parang may anino akong nakikita. Malaki, lumilipad. Para bang... Mario, huwag mo na isipin yon. May mga bagay dito sa mundo na mas mabuting hindi mo na alamin. Sabi ng dalaga. Nagulat si Mario sa tono ni Ligaya. Hindi ito galit pero halatang may tinatago. Ligaya, ano bang ibig mo sabihin? Darating din ang panahon maiintindihan mo. Basta ang mahalaga, kasama kita. Mahinang sagot ng dalaga. Lalong nalito si Mario. Pero dahil sa pagmamahal niya kay Ligaya, pinili niyang manahimik. Dumating ang araw ng kasal. Maagang nag-ayos ang buong baryo. May mga mesa sa gitna ng plaza. May mga banderitas na nakasabit at halatang malaking handaan ang inihanda ni Kapitan Arturo. Maraming bisita ang dumalo. Mga taga-baryo at may ilan ding hindi kilala ni Mario. Mga mukhang galing pa sa malalayong lugar. Sa unang tingin normal ang kasalan. May musikero, may pari na dinala para magkasal at may mga batang naglalaro sa paligid. Pero habang naglalakad si Mario papunta sa harapan ng altar na itinayo sa gitna ng baryo, napansin niyang kakaiba ang mga mata ng ilang bisita. Ang iba'y mapupula, ang iba na may tila kumikislap sa dilima. Habang nakatayo sila ni Ligaya sa harap ng pari, hindi mawala sa isipan niya ang kaba. Tumingin siya sa paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya at pakiramdam niya ay hindi iyon basta simpleng tingin lang. Para bang inaabangan siya ng mga ito. Mario, huwag ka matakot, nandito ako. Bulong ni Ligaya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ramdam ni Mario ang pagmamahal ng dalaga, ngunit ramdam din niya ang bigat ng sitwasyon. Nang matapos ang seremonya at diniklarang mag-asawa na sila, nagsimula ang kainan. Dinala si Mario at Ligaya sa isang malaking mesa. Doon niya napansin ang pagkaing inihain. May mga karaniwang ulam, lechon, adobo, pansit, at may ilang putayeng hindi niya mawari. Parang hilaw na karne at may kakaibang amoy na hindi niya halos makaya. O Mario, tikman mo to! Alok ng isang kamag-anak ni Ligaya habang iniaabot ang mangkok ng karne. Sige po, pero busog pa ako eh.
Mabilis na sagot ni Mario. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Kapitan Arturo. Hindi ito ngumiti, ngunit marahil ay naintindihan ang pag-aalinlangan niya. Habang tumatagal ang kasalan, mas lumalakas ang kaba ni Mario. May ilan na siyang nakikitang kamag-anak ni Ligaya na hindi kumain ng karaniwang pagkain. Bagkus ay nakatingin lang sa kanya, parang umaamoy, parang nag-aantay. Maya-maya nilapitan siya ni Kapitan Arturo. Mario, mula ngayon bahagi ka na ng pamilya namin. May mga bagay kang makikita at mararanasan na hindi karaniwan. Huwag ka matatakot dahil pinili ka na. Napalunok si Mario. Ano pong ibig niyo sabihin, Kapitan? Ngumiti ang kapitan at sa unang pagkakataon na nakita niya ang kakaibang anyo nito. Habang nakangiti, lumitaw ang mahabang ngipin sa gilid ng bibig. Matutulis parang pangil ng hayop. Mabilis itong nawala pero sapat para manginig si Mario sa kanyang kinauupuan. Lahat ay malalaman mo rin sa takdang panahon. Dagdag pa ni Kapitan Arturo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pwesto. Iniwan si Mario na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kinabukasan matapos ang kasal, sinamahan ni Ligaya si Mario sa kanilang bagong tahanan. Isang kubo malapit sa gilid ng kagubatan. Doon sila titira bilang mag-asawa. Sa una masaya si Mario dahil kasama niya na ang babaeng mahal niya. Pero habang nagtatagal, mas lalo niyang nararamdaman na hindi basta ordinaryong pamilya ang kanyang napasukan. Isang gabi, nagising siya dahil sa wala sa tabi niya si Ligaya. Lumabas siya ng bahay at nakita niya itong nakatayo sa gitna ng dilim. Nakatingala sa buwan, ang mahahaba nitong buhok ay nakalugay at ang kanyang balat ay tila mas maputla kaysa sa dati. Ligaya. Dahan-dahang lumingon ang dalaga. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapulang liwanag bago muling bumalik sa normal. Lumapit ito kay Mario at mahigpit na niyakap. Mario, sana maintindihan mo balang araw. Hindi ako tulad ng iniisip mo, pero mahal na mahal kita. Bulong ni Ligaya. Hindi na nakapagsalita si Mario. Nanlamig ang kanyang katawan at mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang naging desisyon. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang kasal, nagsimula ng maranasan ni Mario ang mas malalaking pagbabago. Sa una, normal ang lahat. Gumigising sila ni Ligaya, nagtatanim sa bakuran at nagluluto ng pagkain. Pero sa gabi, may mga bagay na hindi niya mapaliwanag. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, bigla siyang nagising sa kakaibang ingay. Parang may mga kukuna kumakaskas sa bubong ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at nakinig doon. Totoo nga na may gumagapang sa bubong. Ligaya, naririnig mo ba yun? Bulong ni Mario habang tinatapik ang asawa. Ngunit wala si Ligaya sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumangon, kinuha ang lamparang digas at lumabas ng bahay. Doon niya nasilayan ng isang aninong mabilis na tumalon mula sa bubong at nawala sa likod ng mga puno. Mario? Biglang lumabas si Ligaya mula sa dilim, humahabol ng hininga. Saan ka galing? Tanong niya halatang nanginginig. Naglakad-lakad lang ako. Hindi ako makatulog eh. Sagot ng dalaga. Pero hindi nakaligtas kay Mario ang dugo na nakita niya sa gilid ng labi ni Ligaya. Pilit itong pinupunasan ng dalaga. Parang walang nangyari. Kinabukasan, kinausap siya ng isang matandang babae sa baryo. Ang pangalan nito ay Aling Sean, kilala bilang albularya ng lugar. Lumapit ito kay Mario habang nag-iigib siya ng tubig. Mario, mag-iingat ka sa pinasok mong pamilya. Bakit nyo naman po nasabi yan, Aling Sean? Hindi ko kayang sabihin ng lahat, pero tandaan mo, hindi lahat ng tao dito ay tunay na tao. May ilan na may katauhan ng hayop, at ang asawa mo, bahagi sila nun. Po, ano pong ibig nyo sabihin? Kung mahal mo siya, kaya mo bang tanggapin ang lahat? Dahil kung hindi, baka ikaw ang isunod nila. Sagot ni Aling Sean sabay lakad palayo. Naiwan si Mario na pawis kahit umaga pa lamang. Lalo siyang natakot at nalito.
Mahal niya si Ligaya, pero paano kung totoo ang sinasabi ng matanda? Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nasa loob ng bahay sina Mario at hindi mapakali. Biglang nawala si Ligaya. Lumabas siya at sinundan ang yapak ng kanyang asawa papunta sa gubat. Sa gitna ng dilim, natagpuan niya si Ligaya kasamang ilang kamag-anak nito. Nakapalibot sila sa isang malaking bato at sa gitna ay may hayop na tila bagong patay. Nakita ni Mario kung papaano isa-isang lumapit ang mga ito at kumagat sa hilaw na laman. Nung lumapit si Ligaya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang asawa mismo ay may mahabang dila na kumikislap sa dilim ng buwan at mabilis nitong dinampot ang bahagi ng laman at kinain. Napatras si Mario at hindi niya napansin na may sanga siyang natapakan. Tumunog ang sangang yun. Biglang natahimik ang lahat. Dahan-dahan silang naglingon sa kanya. Ang mga mata ng bawat isa ay kumikislap na pula. Si Kapitan Arturo na nasa gitna ng bilog ay nakangisi. Mario, halika. Panahon na para makita mo ang tunay na kalagayan ng pamilya mo. Nanlumo si Mario. Gusto niyang tumakbo pero nanigas ang kanyang katawan sa takot. Tumingin siya kay Ligaya na nakatitig sa kanya na may luha sa mata, habang ang kanyang bibig ay puno pa ng dugo. Mario, patawarin mo ko, bulong ni Ligaya. Kinabukasan parang walang nangyari. Nagising si Mario sa loob ng kanilang bahay. Nakahiga sa banig. Nasa tabi niya si Ligaya, mahimbing na natutulog. Parang normal lang. Hindi niya alam kung bangungot lang ba ang lahat o totoo. Pero ang amoy ng dugo na nananatili sa kanyang ilong ay napapaalala na hindi iyon panaginip. Habang nag-iisa na nagmumuni-muni, muling bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Aling Shona. Sa oras na iyon, alam niyang kailangan niya ng magdesisyon. Kinabukasan, hindi mapakali si Mario habang nakaupo siya sa bangko sa harap ng kanilang bahay. Hawak ang isang baso ng kape. Iniisip niya ang lahat ng kanyang nasaksihan kagabi. Hindi na iyon basta bangungot. Totoo ang lahat. Maya-maya lumapit si Ligaya. May dalang tinapay. Mario, kumain ka muna. Hindi ka na natulog ng maayos kagabi. Pinilit ngumiti ni Mario. Ligaya, may tatanong ako sa'yo. Ano yon? Yung kagabi na nakita ko lahat, ikaw ba kasama kanila? Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Ilang saglit siyang hindi nakapagsalita bago siya umupo sa tabi ni Mario. Mario, patawarin mo ko. Hindi ko ginusto na malaman mo ng ganon. Pero wala akong magagawa. Isa ako sa kanila. Ang pamilya ko ay hindi basta tao. Matagal na nilang pinamumunuan ang baryong ito. Nanlamig si Mario. Ibig sabihin aswang ka rin? Oo, Mario. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya saktan ka. Tahimik si Mario. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng asawa. Pero sa kaloob-looban niya, ramdam pa rin niya ang pagmamahal kay Ligaya. Kinagabihan na, muli siyang nilapitan ni Kapitan Arturo. Mario, halika. Kailangan na natin pag-usapan ang mga magiging papel mo sa pamilya. Dinala siya nito sa malaking bahay ng pamilya. Pagpasok niya, naamoy niya kaagad ang matapang na amoy ng dugo. Sa gitna ng mesa, may nakahain na kakaibang pagkain. Hilaw na karne at may mga mangkok ng may init na dugo. Umupo ka. Umupo si Mario. Nanginginig. Nakapalibot sa kanya ang mga kamag-anak ni Ligaya. Lahat sila nakatitig sa kanya. Parang inaabangan ang kanyang gagawin. Mario, ngayon na kasal na kayo ni Ligaya, hindi ka na makakaalis pa. Ikaw ay bahagi ng aming lahi, pero kailangan mong pumili. Tatanggapin mo ba ang kapalaran mo o tatakas ka na parang duwag? Hindi agad nakapagsalita si Mario. Tumingin siya kay Ligaya na nakaupo rin sa tabi niya. May luha sa mga mata ng kanyang asawa. Tila nagmamakaawa.
Papa, huwag na natin siyang pilitin. Hindi, Ligaya. Kailangan niya itong harapin. Ang sumpa ng kasal ay hindi basta-basta. Kung hindi niya tatanggapin, mamamatay siya. Mariing sagot ng kapitan. Nanlumo si Mario sa kanyang narinig. Nakatayo siya at napasigaw. Bakit niyo ko sinasama rito? Normal akong tao. Hindi ko kinusto ang lahat ng to. Tumayo rin si Kapitan Arturo at lumapit sa kanya. Tumitig ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kapitan. Naging mapula ang mga mata, humaba ang kanyang mga ngipin at lumabas ang mahabang kuko sa kanyang mga kamay. Dahil pinili ka ng anak ko at dahil doon, pinili ka na rin ng lahi namin. Napasigaw si Mario at mabilis na tumakbo palabas ng bahay habang humahabol sa kanya ang ilang kamag-anak ni Ligaya. Naramdaman niya ang matinding takot. Mabilis ang kanyang pagtakbo papunta sa gilid ng baryo. Pero kahit anong bilis niya, tila mas mabilis pa rin ang mga ito. Mario, huwag kang lalayo, sasaktan ka nila. Napatigil siya sa kanyang pagtakbo. Tumalikod siya at nakita si Ligaya na humaharang sa mga humahabol. Wala kayong karapatang saktan si Mario. Sigaw ng dalaga sa kanyang mga kamag-anak. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Lumingon sa kanya si Kapitan Arturo. Ligaya, kung mahal mo talaga siya, hayaan mong maging isa siya sa atin. Kung hindi, hindi siya tatagal ng matagal. Nagkatinginan sina Mario at Ligaya. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang pagmamahal at takot. Sa kanyang sarili, naramdaman niya ang bigat ng pasya na kailangan niyang gawin. Kinabukasan bumalik si Mario kay Aling Shona. Aling Shona, hindi ko na kaya. Ano bang dapat kong gawin? Tumingin ang matanda sa kanya at malalim na bumuntong hininga. Ay, Mario, mahirap ang pinasok mo. Kapag pinili mong manatili kay Ligaya, unti-unti kang magiging isa rin sa kanila. Pero kung tatakas ka, baka hindi ka nila palayain. May 200 sa harap mo. Ang mahalin ng asawa mo at tanggapin ng lahat. O lumaban at isugal ang buhay mo. Napatungo si Mario. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Ang puso niya ay para kay Ligaya. Pero ang takot niya ay hindi mawala-wala. Lumipas ang ilang gabi at hindi mapakali si Mario sa bawat oras na kasama niya si Ligaya. Nararamdaman niya ang kakaibang presensya ng pamilya nito sa paligid. May mga mata na laging nakamasida. May mga anino sa paligid na hindi niya makita ang pinanggalingan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kubo, narinig niya ang yabag sa labas. Biglang kumidlat at nagkulog, parang nagbabanta. Dahan-dahan nang tinutukan ang labas ng bahay. May mga anino na gumagalaw sa dilima. At sa bawat hakbang nila, ramdam niya ang malamig na hangin sa buong paligid. Lumapit si Ligaya sa kanya. Humawak sa kanyang kamay. Mario, huwag ka matakot. Nandito ako. Ligaya, hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan ang pamilya mo. At natatakot ako na baka mamatay ako rito. Meron. Kung mahal mo ko, tanggapin mo ang lahat. Pero kung hindi, may paraan para makaligtas ka. Kinabukasan naglakad si Mario patungo sa gilid ng baryo. Pinagmamasdan niya ang kakubatan at ang madilim na ilog na dumadaan sa dulo ng baryo. Alam niyang doon madalas magtipon-tipon ang pamilya ni Ligaya sa gabi. Naisip niya na baka doon niya malalaman ang kabuuan ng katotohanan. Habang naglalakad siya, nakita niya ang ilang bata sa baryo. Nakangiti at naglalaro sa kalsada. Ngunit napansin niya ang ilan sa mga bata ay may kakaibang itsura sa mga mata at kuko. Halos makati siya sa takot. Ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kung tatakas ako, baka habulin nila ako. Pero kung mananatili ako, baka hindi na ako maging tao. Gabi na nang muli siyang bumalik sa bahay. Si Ligaya ay naghahanda ng hapunan. Napansin niyang may kakaibang liwanag sa paligid ng kubo. Parang nakasilip ang mga anino mula sa mga puno.
Ligaya, handa na ako. Handa ka na? Oo, handa na akong pumili. Pero, ngunit takot ako na maging kapalaran ko. Mario, hindi mo kailangan matakot sa akin, sa pamilya ko. May sumpa pero kung mahal mo ko, tutulungan kita. Sagot ni Ligaya, mahina pero may paninindigan. Pagkalipas ng ilang minuto, muling lumapit si Kapitan Arturo sa kanila. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilima. Mario, oras na para ipakita mo ang tapang mo. Pumili ka. Mananatili ka sa amin at tanggapin ang buhay na bago o tatakas ka at haharap sa kapahamakan. Wika ng kapitana. Napalunok si Mario. Ramdam niya ang bigat ng pagpapasya. Tumitig siya kay Ligaya. Nakita niya ang pagmamahal at pag-aalala sa mga mata nito. Mahal kita, Ligaya. Kung kailangan kong maging isa sa inyo para manatili sa'yo, gagawin ko. Pero kailangan mong pangako na hindi niyo ako sasaktan. Pangako, Mario. Sagot naman ni Ligaya, habang hawak ang kamay niya ng mahigpit. Habang tumatagal ang gabi, dahan-dahan niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. May kakaibang init sa katawan at ramdam niya ang unti-unti niyang pagiging bahagi ng pamilya ni Ligaya. Hindi siya natatakot kung puno ng kaba at pagtataka. Sa kalagitnaan ng dilim, dumating ang ilan sa pamilya ni Ligaya at lumapit kay Mario. Ngunit sa halip na saktan siya, inabot nila ang kanilang mga kamay at tinulungan siya na maintindihan ang kanilang mundo. Mario, hindi mo kailangan matakot. Ngayon opisyal ka na sa pamilya namin. Ngunit tandaan mo, may bagong buhay ka na at may responsibilidad ka na. Wika ni Kapitan Arturo. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi niya akalaing magiging ganito ang mangyayari. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili, ngunit ramdam din niya ang pagmamahal ni Ligaya na naging gabay niya sa bawat hakbang. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nang nasasanay si Mario sa bagong buhay niya kasama si Ligaya at sa pamilya nito. Ngunit hindi pa rin nawawala sa kanya ang kaba at takot. Tuwing gabi, may mga anino sa paligid ng bahay at mga kakaibang tinig na dumadaan sa hangin. Isang gabi habang naghahanda sila ni Ligaya ng hapunan, naramdaman ni Mario ang kakaibang init sa kanyang katawan. Bigla niyang naisip ang sinabi ni Kapitan Arturo. Ligaya, anong ibig sabihin niya? Tandaan mo, Mario, sa pamilya namin, may mga kapangyarihan na hindi mo pa nauunawaan. Ngunit sa oras na tanggapin mo ito, magiging mas malakas ka rin. Sagot ni Ligaya habang mahigpit na hinahawakan ang kamay niya. Kinagabihan naglakad sila ni Mario at Ligaya sa gilid ng kagubatan. Ang buwan ay puno at maliwanag at ang paligid ay tahimik, maliban sa kuliglig at malamig na hangin. Sa gitna ng kagubatan, may mga nakatanim na mga patpat at mga bato na parang altar. Mario, huwag ka matakot. Ngayon makikita mo ang kabuuan ng katotohanan. Lumapit si Mario, nanginginig ang katawan. Sa gitna ng altar, nakita niya ang ilang kamag-anak ni Ligaya. May kakaibang anyo ang mga ito. Mapupulang mata, mahabang kuko, at ilang may mahabang dila. Mario, ito ang buhay na napili mo. Ito ang mundo ng pamilya namin. Kung tatanggapin mo, magiging isa ka rin sa amin. Kung hindi, wala kang makakamtan. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi niya akalaing ganito kalalim ang kababalaghan sa baryo. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang presensya ni Ligaya. Ang pagmamahal nito ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang lahat. Sa loob ng mga sumunod na gabi, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa sarili. Nakakakita siya ng mga anino na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Naririnig niya ang mga tinig sa dilim at kahit subok ng gawin, ramdam niya na may bagong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Ligaya, ano tong nararamdaman ko? Mario, yun ang bahagi mo na ngayon.
Kailangan mo lang matutunan kung paano kontrolin to. Hindi siya nakasagot, ngunit ramdam niya ang kakaibang lakas sa loob niya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti niyang natututunan ang galaw at kilos ng pamilya ni Ligaya. Hindi na siya natatakot sa mga anino at tinig, bagkus natututunan niyang makisalamuha at maunawaan ang kababalaghan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling malapit kay Mario ang pangamba sa kanyang kaligtasan. Tuwing may bagyo, may malakas na hangin o may matinding dilim, nararamdaman niya ang presensya ng panganib. Hindi siya makalayo sa baryo at kahit natanggap niya na ang kanyang bagong buhay, hindi maalis sa kanyang isip ang posibilidad na may mga nilalang na mas malakas pa sa kanya. Ligaya, kahit tanggap ko na ang lahat, natatakot pa rin ako. Mario, normal lang yun. Kahit kami minsan natatakot pa rin. Ang mahalaga nandito tayo sa isa't isa. Sa gabing iyon, habang tinitignan nila ang buwan, ramdam ni Mario na unti-unti niyang natututunan ang mundo ng pamilya ni Ligaya. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi pa natatapos ang kanyang pagsubok. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang nasasanay si Mario sa bagong mundo sa kanyang kinalalagyan. Sa bawat araw na kasama niya si Ligaya, mas nakikilala niya ang pamilya nito. Hindi na bilang mag-asawa, kundi bilang bahagi ng isang lahi na may kakaibang kapangyarihan. Isang gabi, tinuturuan siya ni Ligaya kung papaano makialam sa kanilang kapaligiran gamit ang kanyang bagong kakayahan. Mario, halika rito. Ngayon tuturuan kita kung papaano makaramdam ng isang presensya ng ibang nilalang. Lumapit si Mario. Ramdam ang kaba sa dibdib. Handa ka na ba, Mario? Oo, ngunit natatakot pa rin ako, Ligaya. Normal lang yun. Kahit kami nga, di ba, natatakot din minsan. Ngunit kailangan mo matutunan para makasama sa amin. Sa gabing iyon, tinuruan siya ni Ligaya kung papaano makilala ang mga nilalang sa baryo, kung sino ang tunay na tao, sino ang may katangian ng aswang, at kung papaano makikilos ng maayos kapag nakaharap sa panganib. Natutunan ni Mario ang tamang kilos, ang mga tunog na dapat pakinggan at ang mga anino na dapat bantayan. Mario, tandaan mo, sa baryong ito, hindi lahat nakikita mo ay totoo. Sa unang tingin lang, kailangan mong maging maingat. Wika ni Ligaya. Nakita din ni Mario ang iba pang aspeto ng pamilya ni Ligaya. May ilan na lumalabas sa gabi upang manghuli. May ilan na nagbabantay sa baryo. At may ilan na simpleng nananatiling tahimik ngunit ramdam mo ang kanilang kapangyarihan. Isang gabi, may narinig si Mario na malakas na sigaw mula sa gilid ng baryo. Mabilis siyang tumakbo kasama si Ligaya at nakita nila ang isang matandang lalaki na sinusuntok ng isang nilalang na may mahahabang kuko at mapupula ang mata. Mario, tumulong ka! Sigaw ni Ligaya. Hindi nagdalawang isip si Mario. Gumamit siya ng natutunang kilos at nakatulong sa matanda. Natakot siya pero naramdaman niya ang kakaibang lakas sa loob niya. Matapos ang insidente, lumapit si Kapitan Arturo. Nakita ko ang ginawa mo, Mario. Kahit bago ka pa lang sa pamilya, ipinakita mo ang tapang at puso mo. Huwag mong kalilimutan, sa mundo namin, ang lakas ay kasabay ng pagmamahal at tapang. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nakikilala ni Mario ang bawat miyembro ng pamilya. Nakita niya na ang kanilang kababalaghan at hindi palaging kasamaan. May mga pagkakataon na ginagamit nila ito upang protektahan ang baryo, upang tulungan ang mahihina at upang panatilihin ang balanse sa paligid. Ngunit sa kabila nito, alam ni Mario na kailanman ay hindi mawawala ang panganib. May mga nilalang na mas malakas at mas mapanganib kaysa sa kanya at kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang. Ligaya, kahit sanay na ako, hindi ko pa rin maalis sa aking isip ang kaba. Mario, natural lang yun. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako at ang pamilya ko. Nandito rin para sa'yo. Sagot ng dalaga sabay yakap sa kanya.
Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa gilid ng ilog at pinagmamasdan ang mga bituin, ramdam ni Mario ang tunay na pagmamahal at suporta ni Ligaya. Ramdam niya rin ang responsibilidad na kasama sa kanyang bagong buhay, ang maging bahagi ng pamilya ng mga aswang, hindi bilang takot kundi bilang kabalikat sa kanilang mundo. Bagamat puno rin ng pangamba, unti-unti siyang natututo at nasanay sa buhay ng baryo. Isang mundo na dati niyang hindi maintindihan, ngunit ngayon ay bahagi na rin ng kanyang realidad. Lumipas ang ilang buwan mula nang tagapin ni Mario ang bagong buhay. Sa bawat araw na kasama niya si Ligaya at ang pamilya nito, mas lalo niyang nauunawaan ang kababalaghan sa baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon na ang panganib ay muling sumusulpot. Isang gabi, may narinig siyang malakas na sigaw mula sa gilid ng kagubatan. Agad siyang tumayo at kinuha ang lampara, sabay lapit kay Ligaya. "Ligaya, may sumigaw sa gubat." "Mario, dahan-dahan ka lang. Kailangan natin malaman kung sino at ano ang nagdudulot nito," sagot ng dalaga. Lumapit sila sa pinagmumulan ng sigaw at nakita nila ang isang bata mula sa baryo na nahuli sa isang bitag. Ngunit hindi ordinaryong bitag ito. May mga anino na gumagalaw sa paligid, tila nakabantay sa bawat kilos nila. "Mario, kailangan mong gamitin ang natutunan mo." "Handa na ako." Gamit ang natutunan niyang galaw at pakiramdam sa kapaligiran, unti-unti niyang nailayo ang bata sa panganib. Nakita niya ang mga anino na tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Ngunit dahil sa gabay ni Ligaya, nagawa niyang makalabas sa kagubatan. Kinagabihan, lumapit si Kapitan Arturo kay Mario. "Mario, nakita ko na naman ang tapang at puso mo. Sa baryo namin, ang kababalagan ay hindi palaging kasamaan. Ginagamit namin ito upang protektahan ang baryo at ang mga tao rito." "Kapitan, natatakot pa rin ako, pero ramdam ko kailangan kong maging bahagi ng mundo ninyo," sagot ni Mario, huminga ng malalim. "Mario, hindi mo kailangang matakot palagi. Basta lagi ka nandyan kay Ligaya at kasama mo kami. Makakaya mo ang lahat." Isang araw, "Mario, tingnan mo. Ang baryo natin kahit puno ng kababalaghan ay payapa. Kung alam mong gamitin ang natutunan mo nang tama, makakatulong ka sa lahat." "O Ligaya, naiintindihan ko na. Kahit kakaiba at nakakatakot, ramdam ko na mahalaga ang lahat ng natutunan ko rito." Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang buwan at mga bituin, ramdam ni Mario ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya simpleng binata na takot sa dilim at kababalaghan. Natutunan niyang tanggapin ang bagong mundo, ang pamilya ni Ligaya at ang kanyang bagong kakayahan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may mas malalaking pagsubok pa rin na darating. Ang baryo ay puno ng misteryo at kahit sanay na siya, hindi pa rin mawawala ang takot at kaba. Ngunit sa piling ni Ligaya at ng pamilya, ramdam niya ang lakas at pagmamahal na kailangan niya upang harapin ang lahat na darating na hamon. Isang gabi, napansin ni Mario na may kakaibang kislap sa kagubatan. Malapit yun sa baryo. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, parang may paparating na panganib. Tinawag niya si Ligaya. "Ligaya, may nararamdaman akong kakaiba sa gubat." "Mario, dahan-dahan lang. Alam ko ang nararamdaman mo, pero kailangan nating alamin kung ano yun," sagot ni Ligaya. Lumabas sila ng kubo at habang papalapit sa gubat, nakita nila ang ilan sa pamilya ni Ligaya na nagtipon sa paligid ng isang malaking bato. Sa gitna nito, may nilalang na hindi nila kilala. Malaki, may mapulang mata at mahabang kuko. "Mario, ito na ang hamon sa iyo. Kung matututunan mong harapin ito, mas lalo kang magiging handa sa mundo namin. Kung hindi, baka mapahamak ka." "Handa na ako," bulong niya. Sinimulan ng nilalang ang pag-atake. Bilang bagong bahagi ng pamilya, natutunan ni Mario ang tamang kilos sa pamamagitan ng gabay ni Ligaya. Nagtangkang umatake ang nilalang, ngunit mabilis siyang nakatugon at naitaboy ito sa tulong ng bagong kakayahan niya.
Mario, galing mo! Sigaw ni Ligaya habang tumatakbo patungo sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang hamon. Lumapit ang iba pang nilalang at ramdam ni Mario ang tunay na panganib. Pinilit niyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan. Pagkilala sa mga anino, tamang galaw at pakiramdam sa kapaligiran. Sa bawat laban mas lalo siyang lumalakas. Sa huli natalo nila ang mga nilalang at bumalik sa baryo. Huminga ng malalim si Mario, nanginginig sa lakas at kaba. Mario, nakita mo na? Oo, pero napakadelikado ng mundo ninyo, sagot niya. Kinabukasan, naabutan ni Kapitan Arturo si Mario sa gilid ng baryo. Mario, mula ngayon, opisyal ka na sa pamilya namin. Hindi ka lang asawa ni Ligaya, kundi isa ka lang tagapangalaga sa baryo. Ngunit tandaan mo, ang responsibilidad ay higit sa pagmamahal. Kailangang handa kang harapin ang lahat ng darating na panganib. Paliwanag ng kapitana. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit ramdam din niya ang pagmamahal ni Ligaya. Handa ako, Kapitan. Basta kasama ko si Ligaya. Sagot ni Mario. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang pagsasanay ni Mario. Natutunan niyang gamitin ang kapangyarihan para protektahan ang baryo, makisalamuha sa mga nilalang at bantayan ang mga tao. Sa bawat gabing nagdaraan, mas lalo niyang nauunawaan ang balanse ng kababalaghan. Hindi lahat ay kasamaan at may mga nilalang na may mabuting layunin. Isang gabi, habang magkasama si Ligaya sa gilid ng ilog, huminga si Mario ng malalim. Ligaya, kahit natatakot pa rin ako, ramdam ko na kaya ko na. Ramdam ko kung ano ang lugar ko dito. Mario, mahal ko. Nandito ako sa tabi mo lagi. Mula noon naging ganap na bahagi si Mario ng baryo at pamilya ni Ligaya. Hindi na siya simpleng binata na takot sa dilim at kababalaghan. Natutunan niyang tanggapin ang mundo ng pamilya ni Ligaya. Isang mundo na puno ng misteryo at kababalaghan at panganib, ngunit puno rin ng pagmamahal at paninindigan. Sa bawat gabi, habang pinagmamasdan nila ang buwan at ang bituin, ramdam ni Mario ang lakas ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na kakaiba, puno ng panganib, ngunit sa piling ng taong mahal niya. May kapanatagan at pagmamahal na hindi niya kailanman naranasan.